sumayo, Panginoon. Walhati kay Kristo Jesus, langit at lupa walhatiin ang Diyos. Papuri sa iyo, manunubos, pag-ibig sumayo, Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ating pinagdiriwang ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo o ang Corpus Christi. Sa paglalakbay natin sa buhay, marami tayong mga pagkain na tinatanggap, nagbibigay lakas sa ating katawan. Ngunit alam ng Diyos, hindi lamang ang katawan ang napapagod o nagugutom. Mayroon din tayong kaluluwa na nangangailangan din ng pag-asa, pagmamahal at ng lakas. Kaya pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang buong buhay bilang pagkain ng ating kaluluwa, lalong-lalo na sa pamagitan ng banal na misa, ang Eucharistia. Sa bawat misa, hindi lang natin inaalala ang ating Panginoong Jesucristo, tinatanggap natin siya. Nakikiisa tayo sa Kanya at pinapalakas niya tayo para sa ating paglalakbay pabalik sa ating Diyos, Ama. Ihanda natin ang ating mga puso upang pasalamatan natin at sambahin ang Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng kanyang katawan at dugo bilang pagkain at tungo sa buhay walang hanggan. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan mas inuna pa natin pinili ang kasalanan kesa sa kanyang biyaya. Aminin natin ang ating mga kasalanan, yan naman sabihin natin, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maaaka. Panginoon, mabaka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaranal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos
Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay nilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Pagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ng Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Binibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya'y ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinibigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ng ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda.
Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami. Sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo para sa awit tungkol sa mabuting balita. Purihin mo, lungsod ng Diyos, ang pastol na manunubos, ang Panginoong si Jesus. Sa abot ng kakayanan ng lahat ng kanyang hirang, siya'y dapat papurihan. Ang sarili niya ay handog upang lahat ay matubos at mapalakas ng lubos. Kasaloy mga alagad ng Panginoong Mesiyas na haay buhay sa lahat. Siya'y dapat nahandugan ng papuri at parangal ng lahat ng kanyang hirang. Ngayoy ating gunitain ang huling hapunang bilin ng Panginoon sa atin. Dito naganap ang tipan na bago at walang hanggan sa kaligtasan ng tanan. Ang kasunduang matanda humantong sa pasinaya ng hain niyang inihanda. Tanang ginanap ni Jesus ay habilin niyang utos na ipagdiwang ng lubos. Ang handog niyang pagkain at alay niyang inumi, laman niya't dugong hain. Kanyang turong iniaral na ang alak at tinapay ay dugo niya'y katawan. Manalig tayong matapat na kahit hindi namamalas ang pagbabagong naganap. Pagkain ay pinalitan ni Kristo ng kanyang laman upang tayo'y makinabang. Napalitan ang inumin sa dugo na inihain ni Jesus para sa atin. Ating pinagsasaluhay si Jesus na poong mahal, walang bawas, walang kulang. Kahit marami o isa, ang tumatanggap sa kanya'y laging sapat, laging kasya. Ang may salay lapastangan, ngunit ang butihi banal, pagdulog sa pakinabang. Masuwayi magdurusa, mabubuhay ang magtika, nang si Kristo'y matanggap niya. Hinati-hating tinapay para sa nakikinabang ay laman ni Kristong buhay na sa ati kanyang alay. Sa lahat ng tumatanggap, paghahati ginaganap, ngunit buo, walang bawas, ang katawan ng Mesiyas. Pagkai mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog na kaibig, kailan may di masasayid. Pag-ahahi inilalahad nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol namin mapagmahal, kami iyong kaawaan. Gawin dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas.
buhay. Si Jesus na poong mahal, buhay natin. Siya kailanman. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito nagtalo-talo mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin at ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Pakisabihan nyo naman po mga katabi nyo, God is good. Sobra-sobra. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang maliit na batang babae. Mga 3 years old po siya. Dahil po birthday nitong bata, binili po siya ng regalo ng laruan ng kanyang ama. Tea set. Meron po siyang maliit na tasa, merong isang takore at mga platito. Tuwang-tuwa po naglalaro yung bata gamit yung tea set niya. Isang araw po, umuwi yung kanyang tatay. Dala po ng bata, sinalubong po siya. Dala-dala yung tasa. May laman pong tubig. At sabi po sa kanyang ama, "Papa, Papa, Mamam, Mamam, Mamam." Itong tatay sabi, "Ay, ang cute ng anak po. Nakikipaglaro sa akin. Pinapainom ako." So, pinaunlakan po nitong tatay nakipaglaro sa kanyang anak. Kinuha po niya yung tasa at ininom. Yummy! Sabi po ng tatay. Pumalakpak po yung bata. Sabi, "Yay!" Sabi ng bata at umalis po. Dinala yung tasa niya. Pagkaraan po ng ilang saglit, bumabalik na naman yung bata. Dala na naman yung tasa, may tubig. Sabi, "Papa, Papa, Mamam, Mamam, Mamam." Ay, ang cute talaga ng anak ko. Nakikipaglaro sa akin. Kaya, kinuha po ng tatay yung tasa, uminom na naman. Yummy! Sabi po ng tatay. Yung anak tuwang-tuwa. Sabi, "Yay! Yay!" Sabi, kinuha po yung tasa, umalis. Pero, nagtaka yung tatay. Sabi niya sa sarili niya, "Saan ba kinukuha nung anak ko yung tubig na nilalagay niya doon sa tasa niya?" Sabi, napakaliit niya, mataas naman yung gripo. Hindi rin naman niya alam gamitin yung dispenser. Kaya tahimik po, sinundan ng tatay yung kanyang anak. At nabigla siya dahil yung anak niya pumasok sa CR. At nakita niya gamit yung tasa, kumuha ng tubig dun sa kubeta. Pagtalikod po nitong bata, nakita niyo yung tatay niya, "Oh, Papa! Mama! Papa!" Hindi na po yummy yung nasabi ng tatay. Ang sabi niya, "Yuck!
Mga kapatid, aminin po natin, meron mga pagkain na hindi natin masikmura. Di po ba? Ano po yung pagkain na hindi nyo makain? Ang mga Amerikano po, ayaw po nila sa balot. Nandidiri po sila. Sabi po ng mga ibang OFW na kapatid natin, bawal daw pong magluto ng tuyo sa abroad. Dahil kapag naamoy daw po ng mga kapitbahay niyo, kala po nila may patay. Magpapatawag daw po sila ng mga pulis. I-report kayo. Meron po mga Pilipino, ayaw naman po sa durian dahil po mabaho. At siguro, marami po sa atin, mahihirapang kumain ng pagpag. Alam niyo po yung pagpag? Yung po mga tira-tirang pagkain, kinukuha nila, tinapon mula sa fast food, iipunin, kinukuha, nililinis, hinuhugasan naman po pero iluluto muli. Kaya niyo po bang kainin yon? Malamang hindi. Di po ba? Kapag ang pagkain, hindi natin gusto, inaayawan natin agad. Kapag mabaho, tinatapon natin. Kapag panis, hindi natin sinusubo. Pero napansin niyo po ba, meron mga bagay na mas marumi pa kesa sa pagpag. May mga nakakalason kesa sa panis na pagkain. Pero tinatanggap natin. Bakit ang mga bagay na hindi dapat sinisikmura ng ating kaluluwa, siya pang pinapasok natin sa ating mga puso? Halimbawa na lang po, ang korupsyon. Alam nating mali, alam nating nakakasira sa ating bansa. Pero kapag ikaw na yung nakikinabang sa korupsyon, di ba, tahimik ka lang. Amen? Ang pagsisinungaling, para hindi ka mapahiya, itatago mo ang katotohanan. Para bumango lang ang iyong pangalan, sisirain mo ang iba. Para makalusot ka, gagawa ka ng kwento. Di po ba? Ang pagmumura. Alam niyo po, ayaw kong nagbabasa minsan sa comment section. Kasi puro mura, mura. Yung mga tao, lalong-lalo na pag politika na po, ang lulutong magmura ng ibang tao. Ang nakakalungkot po, minsan, pag titignan niyo po yung profile picture ng taong nagmumura, aba, meron siyang Bible verse. Merong picture ni Jesus, ni Mama Mary, pumupunta sa mga simbahan. Pero kapag nagko-comment, nakakabingi yung pagmumura niya. Sasabihin po ng iba, natural lang naman magmura, Father, kasi galit ako. Pero mga kapatid, kapag nasanay na ang bibig mo sa mura, unti-unti nasasanay ang iyong puso sa galit. Amen? Ang pangangalunya, minsan, alam na ng mga kabarkada, meron ng iba. Alam na mga katrabaho, meron siyang kirida. Alam ng kapitbahay, may tinatago ang mister. Pero, wala naman nagsasalita. Ayaw kasing madamay. Ayaw makialam. Pero ano nangyayari? Nasisira yung pamilya niya. Di po ba? Ang droga. Aminin natin sa mga barangay natin, alam natin kung sino yung tulak, kung sino po yung pusher, kung sino yung gumagamit. Pero dahil ayaw nating masangkot, pinapabayaan na lang natin sila. At ang nakakatakot, pag nakikita mong gumagamit sila, hindi mo na lang pinapansin, hindi mo nire-report. Di po ba? Ang pagsasayang ng pagkain. Nakakalungkot po, meron mga ibang bake shop, tinatapon po yung sobrang tinapay kaysa sa ipamigay. Kasi sabi po nila, baka kung ipamimigay nila at meron daw pong ma-food poison, baka sila po ay idemanda. Minsan, meron din pong pagkain na sa lamesa, niluto mo para sa apo mo, para sa anak mo, pero dahil ayaw nila, mag-order pa ng Food Panda, mag-order pa ng Grab. Hindi po ba? Maluho na yung mga bata ngayon, sinasayang ang pagkain. Ang patayan at gera. Parang normal na lang po sa atin ang digmaan sa ibang bansa. Hindi na tayo galit. Nanonood na lang tayo sa news. Ginawa nating entertainment. Alam niyo po kung sinong pinakamaraming nasasawi, namamatay sa gera? Mga bata. Minsan, pati po yung mga nurses, mga doktor, namamatay po dahil sa labanan. Pero may reaction ba tayo? Wala po. Hindi po ba? Kasi paulit-ulit nating nakikita at naririnig. Parang wala na lang sa atin. Parang normal na lang. Parang bahagi na lang ng ating buhay.
Mga kapatid, ito ang mga bagay na dapat nating kasuklaman. Ito ang mga bagay na dapat hindi natin masikmura. Pero bakit tinatanggap na lang natin? Kasi nasanay na tayo. At ang tawag po ng mga psychologists dito ay desensitization. Kapag paulit-ulit ka daw na i-expose sa isang bagay, unti-unti ka nang nagmamanhid. At di ba, ganito din po ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Hindi naman tayo talaga ginagawang masaya ng kasalanan. Pinapamanhid nito ang ating konsensya, ang ating puso, ang ating kaluluwa. At kapag manhid na ang iyong isip, ang iyong puso, kaluluwa, konsensya, ang mali, nagmumukhang tama. Ang tama, nagmumukhang mali. Amen? Kaya nga po, nakakalungkot ang nangyari sa Ebanghelyo. Dahil nasanay po yung mga Hudyo sa sarili nilang pag-iisip. Hindi po nila matanggap yung katotohanan na tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sabihin po ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain sa aking katawan, uminom sa aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Nabigla daw po yung mga Hudyo, na-insulto daw po sila, nasuklam sila. Para sa kanila, yung sinasabi ni Jesus, yaki, kadiri. Kaya nga po, ang tanong nila, paano natin makakain ang kanyang laman? Paano natin maiinom ang kanyang dugo? Sabi po sa Ebanghelyo, marami sa kanila ang umalis. Hindi po dahil mali ang ating Panginoong Jesucristo, kundi dahil hindi nila kayang unawain ang kanyang turo. Mga kapatid, ito po isang pinakamalaking trahedya ng ating buhay ay kapag nasanay na tayo sa mali nating paniniwala at kapag nasanay na tayo sa kasalanan. Nakakatakot po kapag nasanay ka na sa kadiliman at nasisilaw ka na sa liwanag. Nakakabahala kapag nasanay ka na sa ingay at naiinis ka na sa katahimikan. Nakakaalarma kapag nasasanay ka na sa galit at naiirita ka sa pagpapatawad. Kaya minsan, kapag sinabi ng Diyos sa'yo, magpatawad ka. Anong sinasabi ng iba? Hindi pwede. Napakasakit, napakahirap ng ginawa niya sa akin. Kapag sinabi ng Diyos sa'yo, maging tapat ka. Kahit nalugi ka, kahit na nahihirapan ka. Yung iba sinasabi, hindi ako yayaman dyan. Minsan sinasabi ng Diyos sa'yo, magpakumbaba ka. Pero ang sinasabi ng iba, aapihin lang ako ng iba. Tatapak-tapakan lang nila ako. Minsan, aminin natin, parang yak ang utos ng Diyos. Parang hindi masarap ang kagustuhan ng Panginoon. Parang hindi katanggap-tanggap ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, unawain niyo, di ba ang gamot hindi naman palaging masarap? Amen? Ang gulay ay hindi kasing sarap ng chichirya. Ang exercise, hindi kasing sarap ng paghiga-higa lang. Ang daan ng Diyos ay hindi palaging madali. Amen? Pero ito ang nagbibigay sa atin ng buhay at buhay magpasawalang hanggan. Amen? Kaya nga po, ang mahalagang tanong sa atin ngayon ay ano ang hindi masikmura ng aking konsensya? Nasusuka ka ba sa kasalanan? O baka nasanay ka na, kaya tinatanggap mo na bilang normal na parte ng iyong buhay. Dahil kapag ang kasalanan ay hindi mo na kinasusuklaman, mawawalan ka na ng gana sa Diyos. Amen? Pero kapag natutunan mong kamuhian ang kasalanan, unti-unti mong matitikman ang tamis ng biyaya ng Diyos. Amen? Dahil ang pinakamatamis, pinakamasarap na pagkain ng ating buhay, hindi naman po leche flan, hindi naman po crispy pata, hindi naman po pizza o pasta, hindi rin po adobo o sinigang. Ang pinakamasarap na pagkain ng ating buhay, ng ating kaluluwa, ay ang tinapay ng buhay, si Jesus, na nagpapalaya sa atin at nagpapalakas sa atin. Amen? Nung pong nakaraang linggo lang, hindi ko po alam kung nabalitaan nyo ito,
Yung pong sikat na vlogger at comedian, si Sir Gavin, pinapanood niyo po yung mga vlog niya. Siguro po nakikita niyo minsan sa Facebook. Sinugod po siya sa hospital dahil po nagkaroon siya ng matinding anxiety at panic attack. Dahil na daw po sa halo-halong pag-aalala, pagod, puyat, pressure, at nangungulila po siya. Hindi po niya kinaya yung kanyang stress. Bumigay yung kanyang katawan. Nanigas po siya. Tumirik yung kanyang mga mata at dali-dali po sinugod sa hospital. Ipagdasal po natin siya sa misang ito. Pero alam niyo po, habang pinapanood ko po yung video tungkol sa kanya, merong isa pong tumatak sa aking isip. Isa daw pong first aid na ginagawa para sa mga nagpapanik attack, yung pinapahinga sila sa paper bag. Di po ba? Kasi pinapahabol daw po yung kanyang hininga. Sabi po ng doktor, bumaba daw po yung carbon dioxide sa katawan niya. Kaya kailangan maibalik yung balanse sa kanyang katawan. Napaisip po ako, kung ang katawan pala ng tao nangangailangan po ng hangin para mabuhay, ano naman kaya kailangan ng ating mga kaluluwa? Kung ang katawan nangangailangan ng oxygen, ano kaya ang hininga ng ating mga espiritu? Mga kapatid, hindi lang po carbon dioxide o oxygen ang kulang ng napakaraming tao ngayon. Di po ba? Maraming mga tao kulang sa pag-asa. Maraming mga tao kulang sa kapayapaan. Maraming mga tao kulang sa Diyos. Amen? Kaya kahit na kompleto ng pagkain ng katawan mo, kahit na merong kang pera o trabaho, kahit na sikat ka, marami kang followers, mapapagod at mapapagod ka pa rin. Amen? Hindi po kayamanan, hindi po kapangyarihan, hindi po kasikatan ang nag-aalis ng ating lungkot, ng ating takot, ng ating pagod. Bakit? Kasi meron po mga gutom na hindi kayang busugin ng pera. Merong mga pagod na hindi kayang alisin ng bakasyon. Merong mga lungkot na hindi kayang pagalingin ng gamot. At merong iisa lamang ang makakapagpuno ng lahat ng ating pangangailangan. Tanging si Kristo lang. Amen? Kaya nga po sa ating ebanghelyo, paulit-ulit na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ito, ako ang tinapay ng buhay. Hindi po sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng mga mayayaman. Hindi po sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng mga matatalino. Hindi sinabi ng ating Panginoon, akong tinapay ng mga malulusog. Hindi po. Ano sabi niya? Ako ang tinapay ng buhay. Lahat ng buhay mo, ano man nararanasan mo, mahirap, maginhawa, masaya, malungkot, magaan, mabigat, lahat ng buhay mo, siyang magpapabusog sa iyo. Amen? Dahil alam ng Panginoon, merong bahagi sa atin na hindi mabubuhay kung wala ang Diyos. Kung kailangan ng ating katawan ng pagkain, kapatid, kailangan din ng kaluluwa mo ng pampalakas. At ang pinakamasustansyang pagkain ng ating kaluluwa ay walang iba kung hindi ang katawan at dugo ni Kristo. Amen? Kaya gustong-gusto ko po yung isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki. Ang sabi, hirap na hirap po siyang pumupunta sa simbahan. Nakatungkod po siya, naglalakad siya, masakit ang kanyang paa, mabagal po siyang naglalakad papasok ng parokya. Pero araw-araw wala pong mintis. Pinipilit po niyang makarating sa simbahan para makapagsimba, para makapagkomyunyon. At napansin po siya ng isang pari, tinanong, sabi, Lolo, bakit ka nagsisimba araw-araw? Matanda na po kayo, nauunawaan naman ng Diyos kung hindi po kayo makakapagsimba. Maaari naman po kayong manatili sa bahay, mag-online mass na lang po kayo. Alam niyo po, napakaganda ng sagot ng matanda. Ang sabi niya, Father, pumupunta po ako sa simbahan, hindi po dahil malakas ako. Pumupunta po ako sa simbahan kasi kailangan ko ng lakas. Ganda po ng sagot niya, ano? Na kapatid, yan po ang kahulugan ng ating pananampalataya.
Hindi po tayo nagsisimba dahil malakas tayo. Nagsisimba tayo dahil mahina tayo. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil kumpleto tayo. Lumalapit tayo sa Kanya dahil may kulang sa atin. Hindi tayo tumatanggap ng komunyon dahil perpekto tayo. Tumatanggap tayo ng komunyon dahil kailangan natin ng awa at ng biyaya ng Diyos. Kaya nga po ang simbahan, hindi naman po museo na mga banal. Ang simbahan ay hospital para sa mga sugatan. Hospital para sa mga makasalanan. Kaya nga po pag sinasabi nila sa iyo, simba ka na simba, ang dami mga makasalanan dyan. Sabihin niyo po, kaya nga nagsisimba ako. Kasi makasalanan ako, kailangan ko ng kapatawaran. Hindi po ba? Ang altar, hindi naman po premyo para sa mga mabubuti. Ang hapag ng Diyos ay para sa mga gutom at malapit ng sumuko sa buhay. Tandaan niyo po, kapatid, ang Eucharistia, hindi naman gantimpala sa mga perpekto at nagbabanal-banalan. Ang Eucharistiyang banal na misa ay pagkain para sa mga nanghihina na. Amen? Mga kapatid, ang pinakamalaking pagkakamali ng tao ay yung maisip niya na kaya niyang mabuhay kahit wala ang Diyos. Amen? Sa umpisa, maaaring kayang-kaya mo. Pero mapapansin mo kapag wala ang Diyos, dahan-dahan mapapagod ka. Mapupuno ka ng takot, mawawalan ka ng direksyon, mawawalan ka ng pag-asa, at unti-unti mauubos ka. Kaya sana wag nating gawing obligasyon ng banal na misa. Wag nating isipin ang misa ay salang tungkulin bawat linggo. Gawin natin ang misa bilang ating sandigan. Gawin natin ang misa bilang ating hininga. Gawin natin ang Eucharistia bilang lakas ng ating mga kaluluwa. At higit sa lahat, gawin natin ang banal na misa bilang ating sagip buhay. Remember that, my dear friends. Do not make the Holy Mass merely your duty. Make the Holy Mass your lifeline. Dahil kung hindi mo papakainin ang iyong kaluluwa sa banal na katawan at dugo ni Kristo, palagi kang pagod. Mawawalan ka ng gana, magsasawa ka, maliligaw ka, at unti-unting mauubos ang buhay mo. Ngunit kung si Kristo ang iyong pagkain, maaring mapagod man ang iyong kaluluwa, pero magiging malakas naman ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa. Amen? Maaring umiyak ka, pero sa pamagitan ng banal na misa, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Maaring madapa ka, magkamali ka, pero subukan mong magsimba at makikita mo, makakabangon ka muli. Mga kapatid, magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway gabayan tayo palagi ng banal na Espiritu. Isuka natin ang kasalanan at tanggapin natin araw-araw ang banal na katawan at dugo ni Kristo sa pamagitan ng banal na misa. Naway ang banal na komunyon ang ating maging lakas para matawid natin ang buhay na ito at makarating tayo sa karyan ng Diyos sa buhay magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumula paparito at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Yesus, salamat sa Eucharistia. Hinihiling namin ang pagkaing spiritual nagbibigay buhay ng presensya mo sa amin. Dinggin mo ang aming dasal para sa lahat. Habang aming dinadalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa ang kanilang buhay ay maging tapat na saksi sa kabanalan ng Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, nawa ang Eucharistia ang magbuklod sa amin bilang iisang katawan ni Kristo sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa aming parokya, nawa ang Eucharistia ang maghatid ng pagkakaisa, katarungan at kapayapaan, lalo na sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Jesus, aming buhay na pagkain, dinggin mo kami. Akayin mo kami sa mas malalim na pakikipagkaisa sa iyo at gawing salamin ng iyong pag-ibig ang aming buhay magpakailanman. Amen. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan na mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na pinapahiwatig ng mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan minarapat mong mapahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas
Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming masaysay sa pag-ibig na makapangyarihan. Sa krus, tinanghal. Sa krus, pinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugon ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nitong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinapay na handog ni Kristo, na tinanggap natin ng buong lugod, alab ng pag-ibig sa sanlibutan, naging daan ng ating kaligtasan. Ang sa ating nagpalang Hari ng mga hari, na nagbahagi ng pagkain sa madla. Ang sa atin nagpalang Hari ng mga hari, na nagbahagi ng pagkain sa madla. Sakop tanggap ng iyong katawan mo, tipon nawa sa iyong tanan. Magkabuklod kay Jesus at tanggapin ang kaniyang bendisyon. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit para sa kanilang mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang kanilang pagpapagal
Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na dinudulot sa piging ng paghahain na iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, huwag niyo pong sanayin ang inyong mga sarili, ang inyong isip, puso, ang inyong konsensya sa masama. Dahil ang kasalanan, ginagawa niyang manhid ang ating loob. Kapag nasanay ka na sa kasalanan, ginagawa niyang tama ang masama. At ginagawa naman niyang masama ang tama. Hindi po ba? Para tayo'y maituwid sa ating maling pag-uugali. Para kasuklaman natin muli ang kasamaan. Kailangan araw-araw ugaliin nating lumapit sa Diyos at papasukin natin ang Diyos sa ating puso. Tandaan niyo po, bakit hindi ka masaya? Hindi dahil kulang ka sa pera. Hindi dahil may sakit ka. Hindi dahil merong hindi pagkakaintindihan sa iyong pamilya. Hindi ka masaya dahil may kulang sa iyong kaluluwa. May gutom ang iyong puso. Maaaring hindi mo pa tinatanggap ang katawan at dugo ni Kristo, ang tinapay ng ating buhay, ang pagkain ng ating buhay dito sa mundo. Kapatid, hindi naman po premyo ang katawan at dugo ni Kristo para sa mga nagbabanal-banalan, para sa mga perpekto. Pero ito ay tulong, pantawid sa ating paglalakbay dito sa mundo. Kaya nga po, inanyayahan ko kayo, kahit na once a week, please go to Mass. Minsan may mga nagtatanong po sa akin, Father, tama po ba yung sa online na lang ako nagsisimba? Kasi po, mas napofocus po ako sa inyo pag nakikinig ako. Pag nandun po ako sa simbahan, ang ingay-ingay. Tapos makikita ko pa yung mga marites, yung mga nagchichismisan. Pagkatapos po, yung pari, puro na lang politika, yung kanyang homilya, konti na lang po, maatake na sa puso, yung pari, sa kakasermon sa politika. Isa po, hindi ko na maintindihan kung ano mga pinagsasabi-sabi niya. Naunawaan ko po kayo. Pero, ang palagi ko pong sagot tungkol po sa online mass, ito. Anong mas pipiliin mo? Yung nanonood ka ng kumakain ng hamburger o yung ikaw mismo kumakain ng hamburger? Ano yung mas masarap? Yung nanonood ka na nagsiswimming o yung ikaw mismo nagsiswimming? Kayo po. Anong mas gusto nyo? Yung pinapanood mo lang ang Switzerland o nandun ka mismo sa Switzerland? Alam natin ang sagot dyan. Iba pa rin yung actual. Hindi po ba? Iba pa rin yung face to face. Iba pa rin yung makatotohanan. Ito po virtual. Sana po wag niyong gawin na normal itong online mass. Ang online mass po, dagdag lang, pagpapalalim ng iyong pananampalataya. Maraming salamat po sa iyong lahat na palagi sumusubaybay. Pero ang dalangin ko, sana mas nagiging mas malawak ang iyong pag-unawa, malalim ang iyong pananampalataya dito. Tanggapin niyo pa rin, bumalik pa rin kayo sa simbahan at naway matanggap niyo ang banal na komunyon dahil ang banal na komunyon ay ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Amen? Ngayon po, inanyayahan ko kayo na lumuhod at gagawin po natin
ang banal na exposition ng katawan ni Kristo. We shall now have the exposition of the Blessed Sacrament para mas pagpalain pa po tayo sa ating buhay. Naway tayo palakasin ng Diyos sa ating paglalakbay. Mga kapatid, tayo ay nagtitipon upang sambahin si Jesus na tunay na naririto sa kabanal-banalang sakramento. Hinihiling natin na palalimin niya ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ikakanta po natin ngayon ang Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui Restet fides supplementum sensum effectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti ab otro que comparsit laudatio. Amen. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sa kahangahangang sakramento ng Eucharistia, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Ipagkaloob mo na sa aming pagsamba sa banal na misteryong ito ay maranasan namin ang bunga ng iyong pagliligtas. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Mga papuri sa Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, tunay na Diyos sa tunay na tao. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang mahal na dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Purihin ang kanyang kalinis-sinisang paglilihi. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang pangalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, kanyang kalinis-sinisang esposo. Purihin ang Diyos at ang kanyang mga anghel at panal. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.